Sa ilalim ng nagbabagang araw ng Marso, libu-libong Pilipino ang nagtipon sa liwasang Bonifacio upang ipahayag ang kanilang pagkakaisa at panawagan para sa dating Pangulo ng Bansa, si Rodrigo Duterte. Ang hangin ay punong-puno ng sigaw ng pagsuporta at dasal, habang bitbit ng bawat isa ang pag-asang muli nilang makikita ang taong minsang nagsilbing haligi ng kanilang paniniwala. Mga bandila ang iwinawagayway, may mga nakataas ang kamay sa taimtim na pananalangin at sa kanilang mga mata ay makikita ang pangamba. Pangamba para sa kalagayan ng isang leader na kanilang minahal at patuloy na ipinaglalaban. Sa gitna ng mataong liwasan, umakyat sa entablado si Senator Christopher Bong Go, ang matagal nang itinuturing na anino at matalik na kaibigan ni Duterte. Hindi pa man siya nagsasalita, dama na ng lahat ang bigat ng kanyang nadarama. Nang tuluyan na niyang binigkas ang unang mga salita, hindi niya na itago ang panginginig ng kanyang boses, tanda ng tapat at dalisay na emosyon na bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kanyang pananalita, ibinahagi niya ang huling balita na natanggap niya mula sa kampo ni Duterte, isang balitang hindi madali para sa kanya at sa sino mang nakikinig. Isinalaysay niya kung paano, sa kabila ng kanyang katandaan at iniindang karamdaman, ay hindi pa rin natatanggap ng dating Pangulo ang wastong gamot na dapat sana'y nagpapagaan sa kanyang kalagayan. Alam niyo ba? Hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya, aniya, pilit na pinipigilan ang kanyang pagluha. Sa kanyang boses ay may halong hinanakit, hindi lamang para sa isang kaibigan, kundi para sa isang taong malapit sa kanyang puso. Binibigay sa kanya ng nurse niya anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong. Maraming Pilipino ang napatingin sa isa't isa, waring hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Paano nga ba dumating sa ganitong sitwasyon ang isang taong buong buhay ay inilaan sa paglilingkod sa bayan? Sa bawat katagang binitiwan ni Go, lalo pang naging emosyonal ang mga nakikinig. Napaisip ang marami sa sinapit ng isang dating makapangyarihang pinuno na ngayoy sinasabing walang maayos na sapin sa paa, walang kasiguruhan kung nakakakain ba ng maayos, at higit sa lahat, walang katiyakan kung ang mga gamot na ibinibigay sa kanya ay makabubuti sa kanya o hindi. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, binalikan ni Go ang mga pangyayari bago tuluyang sumuko si Duterte sa mga kinauukulan. Hindi aniya ito isang taong tatakbo mula sa kanyang mga pananagutan. Hindi naman tatakas si Tatay Digong, mariin niyang sinabi. Inalala niya kung paano, sa kabila ng maraming payo mula sa kanyang mga kaibigan at tagapayo na ipagpaliban ang pagbabalik, mas pinili nitong harapin ang anumang pagsubok na darating. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Sa kanyang mga mata, hindi niya maitago ang paghanga sa lider na patuloy na naninindigan sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan ngayon. Ngunit sa gitna ng kanyang kalagayan, isang bagay ang mas lalong nagtug sa puso ni Go. Ang sinapit ng anak ni Duterte na si Veronica Kitty Duterte. Nang banggitin niya ang pangalan ng dalaga, muling naglambot ang kanyang tinig at sa pagkakataong ito, tuluyan nang bumigay ang kanyang emosyon. Ikinuwento niya kung paano siya tinawagan ng dalaga at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na umiyak habang kausap ito. Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Anya, inuulit ang mga salitang binitiwan ng anak ni Duterte. Sa puntong iyon, hindi lamang si Go ang lumuluha kundi pati na rin ang ilan sa mga tagapakinig. Ang isang ama na dati matikas at matapang, ngayon ay malayo sa kanyang pamilya, at ang kanyang anak, isang dalagitang ngayoy hinahanap ang yakap at gabay ng kanyang ama, ay naiwan sa kawalan. Habang patuloy na bumibigat ang damdamin ng lahat, isang panawagan ang muling binigkas ni Go. Hinimok niya ang sambayanang Pilipino na ipakita ang kanilang pagkakaisa, na huwag hayaang mag-isa ang dating Pangulo sa laban na kanyang kinakaharap. Ito yung panahon magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong, aniya.
Buong tapang na inilalabas ang kanyang panata. Hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iiwan. Hindi niya maitago ang kanyang hinanakit sa sitwasyong kinakaharap ngayon ni Duterte. Ngayon pati gamot ipagkakait, sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Isang tanong na gumising sa damdamin ng maraming naroroon. Isang tanong na, sa kabila ng pagiging simpleng pangungusap, ay naglalaman ng matinding pag-aalala at pangamba. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati, isang panawagan ang kanyang iniwan sa mga may kapangyarihan. Sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino, wika niya tinig na puno ng pakiusap. At sa harap ng libu-libong taong nakikinig, isang sigaw ang sabay-sabay na bumalot sa buong liwasang Bonifacio. Duterte! Duterte! Bring him home! Habang unti-unting lumulubog ang araw, nanatili ang mga tao, hindi alintana ang pagod at init. Hawak kamay, patuloy nilang inawit ang mga panalangin, umaasa na sa kabila ng lahat, maririnig ang kanilang sigaw at matutupad ang kanilang hiling na muling makita at mayakap si Rodrigo Duterte, ang kanilang Tatay Digong, na minsang naging haligi ng kanilang pag-asa.